Sa buong Metro Manila, sa Pasig, pinakamarami ang binahang residente noong nalalasa ang Ondoy, ayon sa National Disaster Coordinating Council. Mahigit 28,000 ang residenteng apektado ng bagyo. Umaabot ng second floor, maybe more. Diba? Depende naman sa bahay, sa structure ng bahay. Pero technically, makikita mo yung mga tao na sa taas ng bubong, asking for help. 15 sa 30 barangay ng Pasig ang sinalanta ni Ondoy. Ito ang Pinagbuhatan, Manggahan, Maybunga, Santa Lucia, San Miguel, De La Paz, Santolan, Rosario, Bambang, Malinaw, Palatiw, Kalawaan, Sumilang, San Joaquin at Santo Tomas. Highly affected syempre yung mga nasa low-lying areas, tapos nasa riverside na mga barangay. Sila yung unang tinamaan talaga. Malaki raw ang naiambag ng command center ng Pasig sa pagtulong noong bagyo. Mabilis kasi ang komunikasyon gamit ang emergency hotline at ilang mga CCTV camera. Walang naitalang namatay sa lungsod. Pinuksan ito noong 2008. In every disaster, the most vital talaga is yung communication line. Without the communication, di natin alam kung anong gagawin natin, kung saan tayo pupunta, anong information ang kailangan nating information na ibigay sa mga tao. Pagkatapos ng Ondoy, nagdagdag pa ng gamit sa command center ang LGU para sa mas mabilis na pagresponde. As a disaster manager, we always expect for the worst. Parating pa lang yung bagyo. Sabihin mo mahina, maging prepared ka. Aangat namin yung alert level namin, lalo na pag possible na tumama sa Metro Manila mismo yung bagyo. Okay na maging OA eh. Basta prepared tayo eh. Gamit ang mga CCTV, nakikita ang mga nangyayari sa iba't ibang panig ng Pasig. Sa kasalukuyan, mayroon na silang 920 CCTV camera. Nababantayan din nila rito ang tubig sa mga ilog at estero gamit ang mga inilagay nilang water sensor. Nagdagdag din sila ng mga rescue equipment at vehicle. Balik Stella Maris po, no? Stella Maris Subdivision. May call center din na sumasagot sa tawag ng mga residente. Rather than using the word ready. We are prepared, syempre. Pero we are still learning pa rin. And we want to cascade din sa baba na ito yung mga gagawin natin. Ito yung kailangan paghahanda natin. Syempre, takot na sila eh. Ayaw na ulit nilang mangyari eh. Lalo na 10 years anniversary eh. Sa bagyong Ondoy, isa sa mga binaha ang University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center o UERM-MMC. So UE naman, hindi naman yun yung first time na nabaha kami dito kasi nga malapit kami sa ilog. So pag tumataas yung tubig sa ilog, yan ang palagi namin binabantayan kasi meron kami mga markers dyan na pag nandito na yung level ng tubig o medyo magkano na tayo, alert na tayo. I'm sure akala ng lahat, just na normal eh. Isipin mo, yung amount of rainfall daw na bumagsak sa atin for several hours, equivalent to 1 month of rainfall na. Bumigay ang pader na humaharang sa ilog sa likod ng ospital. Nung bumigay na yung pader, so talagang dyan, nakita mo yung mga sasakyan, inaanod, mga tao dyan na naglalakad, inaanod. No? Yung concern lang namin talaga noon was to make sure na walang madisgrasya. Kaya a lot of us went down to make sure na doon sa mga clinic, walang matrap doon. Lumubog sa baha ang unang palapag ng ospital na puro opisina at klinika ng doktor. Umaga nang magsimula ang ulan. Tanghali nang umakyat sila sa ikalawang palapag.
Yung mga nandito na pasyente, safe sila, lahat naman ng needs nila, nabigay naman namin kasi we have clean water supply, meron naman kaming pagkain. So, and it was just fast, no? The next day, wala ng tubig eh. So, overnight lang, yun lang nga, wala na kuryente. Walang nasaktan o namatay na pasyente o kawani ng ospital. Mahigit 1 linggo bago nakabalik sa normal na operasyon ang ospital. Usually, pag mga ganong panahon, we stop admissions, no? Definitely, yung emergency room namin, sinasara yan kasi nasa ground floor siya eh. Tapos, yung mga pasyente dito sa loob, yung mga pwede nang pauwiin, yung mga pwede nang ilipat sa ibang ospital, tinatransfer namin sila. Pero yung mga critical talaga na hindi pwede ilipat o pauwiin, we take care of them here. Para hindi na maulit ang dinanas sa Ondoy, nagtayo ng mas matibay na pader ang ospital. Unang-una, dahil nagsira na yung wall namin sa likod, which separates the hospital from the river, so we had to rebuild that, no? Tapos it can withstand intensity 8 earthquake. So kahit gaano kalalim yung tubig doon sa likod, hindi na talaga bibigay yung pader na yan. Naglagay na rin sila ng mga pumping machine. Binobomba nito pabalik sa ilog ang tubig na papasok sa ospital. Nag-hire kami ng mga engineers na i-compute kung gaano dapat kadaming pumps ang kailangan namin para ma-pump out yung tubig kahit na gaano kalakas yung ulan. No? Mayroon din silang inilagay na bakal na harang sa mga pangunahing pasukan ng ospital. Tinataas ito para hindi makapasok ang baha na mula sa Aurora Boulevard. Kaya nga nung umabot sa dibdib yung baha sa Aurora Boulevard, hindi na nakapasok sa driveway namin yung tubig kasi inaangat namin yan pag tumataas na yung tubig dyan sa Aurora Boulevard. Malaki raw ang ginastos nila para dito. Tens of millions yun. I'm sure. Yung wall pa lang, tens of millions na yun. Kaya ngayon, with all of these renovations and improvements, more or less may tiwala kami na hindi na kami babahayin. So mas aggressive na kami in terms of renovations and improving our infrastructure. Sa panahon ng global warming, may pinsalang dala ang ulan at araw. Pero kung may maayos na paghahanda, mababawasan ang buhay at ari-ari ang malalagay sa peligro.